Happy birthday to you. Happy birthday, my dear Capricorn. Happy birthday to you. Thank you, Capricorn, sa pagsubaybay dito sa ating channel, sa ating mga videos. Happy birthday sa'yo. Ayan, binabati ka din ni Dimitri ng happy birthday. So, tignan po natin kung ano ba yung birthday reading mo para ngayong 2024. This is for you, Capricorn. Tignan natin kung ano ba yung energy mo. Baby, usog ka muna, ha? Wag mo na, guguluhin mo na naman yung ano natin. Set up. Tignan natin, Capricorn, ano ba ang energy mo ngayong birthday season mo? Tignan natin. This is for you, Capricorn. We have come to the edge. Okay, so may mga bagay dito na itatry mo talaga. So, pwedeng may mga bagay dito na yung parang pinoprocrastinate mo nitong mga nakakaraang taon or nitong mga nakakaraang months is gagawin mo na talaga siya. Parang you will left here with no choice. Pero, maganda naman yung kapupuntahan nito. Ayan po. 36. Number 36. Nakikita ko at nafe-feel ko naman na maganda yung energy na ito para sa'yo. Kasi may mga moments dito na pwedeng hindi mo pinagplanuhan pero kusa talagang ibibigay sa'yo. Para ba maka-move forward ka pagdating sa life mo. So, tignan po natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Medyo natatakot ako kasi si Dimitri nandito. Nandito yung ano natin, yung camera natin, yung phone. So, baka itulak niya kasi. So, tignan natin kung ano naman yung energy pagdating sa paligid mo. Ano po ang energy pagdating sa paligid ni Capricorn? Spirit Guide, we have naman Treasure Island. So, maraming makakakita pala dito ng ano mo, ng value mo. Ayan po. So, maaring ang mga maiiwan na tao sa life mo ngayong birthday season mo, Capricorn, is yung mga tao talaga na nagpapahalaga sa'yo. Yung nakikita, yung chine-cherish ka ba nila or chine-cherish nila yung mga moments na kasama ka nila. So, yun yung nakikita ko dito. So, very positive yung energy mo ngayong birthday season mo. Pwedeng yung mga taong din na ito na may involve sa'yo is mga tao po na meron ka talagang mabe-benefit. Oo, hindi lang yung sila yung may nabe-benefit sa'yo, ikaw din. So, parang give and take kayo ng mga taong ito. Ayan. So, tingnan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Ano ba yung mga bagay na dapat mo nang i-let go from last year. Spirit Guide, ano po ba yung mga bagay na dapat nang i-let go ni Capricorn from last year? So, do not worry kasi na ano ko naman na to, na-shuffle ko na yung mga cards natin. So, pasensya na po kayo. Ayan, bine-bless kayo ni Dimitri. Ayaw niyo umalis eh. Pero antok na po yan. Tignan natin. We have 4 of Cups. Okay, so ito yung mga bagay nga na nagpo-procrastinate ka talaga. May mga bagay ka dito na para naman talaga sa'yo or binibigay talaga sa'yo ni universe pero tinatanggihan mo. So, i-let go mo na yan yung sabihin natin yung parang nagigilty ka for some of you. Kapag meron kayong mga bagay na nare-receive, ayan po, mga good things ba na nare-receive from your life, pwedeng nagigilty yung iba sa inyo kasi lagi nyong iniisip paano yung iba, ganun. So, isipin nyo naman po yung inyong sarili this time. And also, ano pa ba yung mga bagay na dapat ninyong i-let go? Ito, kung hindi na kayo masaya sa kung nasaan kayo, sinasabi sa inyo dito ng universe, you have choice naman. You have freedom naman to choose. 'Di ba? Kung anong path ba yung gagawin mo or anong path ba yung pupuntahan mo. So, i-let go mo na yung mga bagay na parang nagpapastuck sa'yo sa kung anumang sitwasyon, Capricorn. Ayan. So, pwedeng may mga tao nga dito na nagbibigay sa'yo ng negativities. Ayan. Pwedeng, yung mga tao na to, kayang-kaya mo tong i-block eh. Pwedeng yung iba sa social media mo lamang nakilala or mga nagko-comments, ganyan. So, i-block mo. Kasi, kayang-kaya mo silang i-block talaga sa life mo. Ayan yung sinasabi sa'yo dito. Tapos, nandito din na yung karamihan kasi sa inyo, pwedeng nung last year, yes, maraming blessings na dumating sa inyo, pero nandun pa rin yung parang hindi kayo talaga sobrang kontento. So, yun nga, kung hindi nga po kayo nakokontento, sabi nga ni universe is kayang-kaya nyo pong umalis kung nasaan kayo ngayon. Yan, kung hindi na kayo nakakaramdam ng growth, kasi feeling stuck po yung iba sa inyo. Siguro sa mga nangyari sa inyo in the past, feeling stuck kayo. So, this is the time, itong birthday season po ninyo, is the time para makapagpasya kayo kung ile-let go nyo na ba
ba? Kung aalis na ba kayo dyan? Tatapusin nyo na ba yung mga dapat tapusin sa isang sitwasyon, sa isang tao, sa isang relasyon? Tignan naman natin kung ano ba yung pwede mo pang matutunan. We have Page of Swords. Ayan, maging innovative ka dito. And also, do your own research. Yun yung sinasabi dito. Wag kang, at the same time, wag ka din dito yung parang makikinig ka lang sa mga he said, she said, ganyan po. So, kailangan yung ideas mo din talaga is pagtuunan mo ng pansin. Ayan, kaya meron tayo ditong come to the edge kasi may mga bagay talaga dito na parang darating na lang talaga sa'yo, ibibigay na lang talaga sa'yo ng kusa ni universe. Pero dapat alam mo kung ano yung ginagawa mo. Tignan natin. Okay, meron din ako nakikita dito, medyo yung iba po sa inyo, may involve kayo sa mga online something. Ayan. So, pwede mo matutunan mo yan. Or could be, meron kayong hobbies na kaya naman talaga ninyong matutunan through the internet. Ayan po. So, pwedeng, you will do your research talaga here, Capricorn. So, yun yung nakikita ko para sa'yo dito. Yung tipong pwedeng, kahit wala kang teacher, kahit walang magtuturo sa'yo, makukuha mo siya. Kasi you have the gifts na eh. Nandun na yung talent mo, nandun na yung ability. Pwedeng i-improve mo na lang talaga. Pero syempre, kung wala naman kayong mahanap at wala kayong tiyaga naman sa mga pagre-research na ganyan, is hanap na lang po kayo ng tao na makakatulong po sa inyo. Okay lang yun. Sinasabi din kasi sa inyo dito ng universe na syempre, mas maganda pa rin kung mayroon na magtuturo sa inyo or may mentor kayo dito. So, yun po yung hanapin po ninyo. Ayan, huwag kayong matakot gumastos dito. Basta ikaka-improve po yan ng life ninyo or ng skills ninyo. Tingnan natin, ano ba yung mga dapat mong iwasan? We have Queen of Swords. So, ingat ka dito sa isang babae. Could be air signs yan, Gemini, Libra, Aquarius. Medyo meron tong mga sinasabing hindi maganda laban sa'yo. Could be binabackstab ka ng taong to. Pwedeng kaibigan mo yan. Pwede rin naman na family members. Ayan, kung sino man tong air sign sa family mo. Ayan po, laging may nasasabi to sa'yo. And yung iba po sa inyo, could be your mom, ayan, or could be your tita. Basta someone kasi to na parang byuda na or hiwalay sa asawa. Capricorn, ayan, laging may nasasabi sa'yo yung tao na yon. So, iwasan mo. Kasi baka di mo makontrol yung temper mo, masagot mo siya. So, ang sino bang lalabas na masama? Diba? Ikaw. Kasi kung mas matanda sa'yo yung tao na ito. So, medyo iwas ka dyan. Tapos, iwas ka sa pakikipag-discussion din sa tao na to. Parang kapag nafe-feel mo na parang kino-corner ka niya, lumayo ka na lang, umiwas ka na lang sa topic. We have death card. Ayan, pag-iwas lang talaga yung magagawa mo sa taong to. Kasi nga, yun, sabi ko nga sa'yo, pwedeng ikaw kasi yung lumabas na masama dito. Kapag kinonfront mo siya or may nasabi ka sa kanyang hindi maganda. Tingnan natin, ano pa yung mensahe natin. Okay, Spirit Guide, pagdating po sa health ni Capricorn, kamusta po ngayong birthday season? Mayroon tayo ditong 4 of Wands. Meron tayo ditong the Fool. So, yung iba sa inyo, wala kayo kasing pangamba dito pagdating sa health. Pero more on nakikita ko lang dito is pwedeng regarding sa bones po ninyo. Hindi ko alam kung matagal na ba ito. Pwedeng may mga nananakit. More on sa bones kasi yung nakikita ko dito. Pwede rin sa paa kasi 4 of Wands natin is stability kasi yan. Tapos ito pa, the Fool, diba? Paa. So, ayan po, ingatan nyo yung paa ninyo. Baka may matapilok dito or mahilig kayong magsuot ng heels kung babae po kayo. So, pwedeng merong sakit yun, diba, na nakukuha yung parang pag lagi kang nagsusuot ng heels, ganyan. So, pwedeng may ngalay factor din dito. Hindi ko alam kung ano yung nangangalay sa inyo. Pwedeng balakang pababa, yan. Ayan po. So, yun lang yung nakikita ko more on sa bone. So, syempre, pa-check up nyo po yan kung kayo ay meron talagang nararamdaman po dito. Tignan naman natin in terms of your money, kamusta ngayong birthday season? So, medyo marami kang gastusin dito. At marami ding umaasa sa'yo. Yun yung nakikita ko, Capricorn. Ayan o, parang ikaw lagi yung tinuturo dito. Pag basta may pagkakagastusan, parang sa'yo lagi. Yan po. Hindi ko alam kung nasaan kayo. Nasa ibang bansa ba kayo? Or nandito pa kayo sa Pinas? Tapos kayo yung breadwinner. Kaya parang lahat ng gastusin sa'yo, inaasa lahat. Yun yung nakikita ko. So, ano yung dapat mong gawin? Planuhin mo pong mabuti. Or sabihin natin na bago ka gumastos, tabi mo na yung ipon mo. Yun yung gawin mo dito. Kasi kapag, kung ano yung matitira, yun yung iipunin mo. Nako, wala ka talagang maiipon, Capricorn. So, simulan mo na ngayong birthday season mo na mag-ipon ulit yung iba po sa inyo. Or mag-ipon for the first time yung iba sa inyo. Pagdating sa work, we have 5 of Cups. So, ito yung babae pala na to. O, pwedeng ito ay sa trabaho mo. So, pwedeng boss mo yan. Ayan. Or basta kasamahan mo siya sa work, pwedeng mas matagal na siya sa trabaho. Kaya parang medyo may position na din yung tao na ito eh. So ayan o, mukhang may makakaaway ka dito. So mag-iingat ka pagdating sa trabaho.
Pagdating sa work mo. Pero ayan o, meron naman tayo ditong 10 of pentacles. So, actually, hindi ka naman mapapatumba nung babae na ito. Kung sino man ito nasa trabaho mo. Mas nakikita ko kasi sa'yo is, yes, medyo magre-regret ka, medyo panghihinaan ka ng loob, pero makakabawi ka naman. Ayan po, meron tayo ditong 10 of pentacles. So, yung iba sa inyo, pwedeng sa birthday season ninyo is ma-promote yung iba sa inyo. Yan. Tignan natin kung meron naman po kayong business. We have 8 of cups. At meron tayo ditong 7 of cups. Ayan, puro cups yung energy natin dito. So, meron kayong aalisan eh. Pwedeng yung aalisan nyo po dito is yung pwesto ninyo. Ayan, so pwedeng namimili yung iba sa inyo dito ng pwesto, meron dito pwedeng magsasara muna kayo ng business ninyo, tapos aayusin nyo muna yan. So pwede po na nagka-problema kayo dun sa nirerentahan nyo yata kung kayo po ay nagre-renta. Ayan. Or meron naman dito, pwedeng pinapa-renovate po ninyo. So parang sa 2024, ganyan is, or bago pumasok yung 2024 is maayos na talaga yung inyong pwesto. Yan yung nakikita ko dito. Tapos, ang dami nyo din po talaga na ma-achieve na bibilhin pala pagdating dito sa inyong business. So, nakikita ko din na nag-grow yung business mo. Tapos, nag-expand ka talaga dito. So, yun no, kaya meron kang mga pinapamilian dito. Siguro nga, tinitingnan mo kung ano pa ba yung kulang sa business mo, ano pa ba yung pwede mong idagdag sa business. Tignan natin pagdating naman sa love life, sa mga single po, we have the High Priestess. Marami tayong single dito. Naisip talaga yung pinapagana po ninyo ngayon. Ayan. We have 2 of Swords. Okay. So, nandun lang, tinitignan mo kung saan ka mas magbe-benefit. Actually, yung iba sa inyo, magbe-benefit naman kayo kung makikipagrelasyon kayo. Pero, syempre, pipiliin nyo kung saan, kanino ba kayo makikipagrelasyon. Pero, ayan, paras naman kayo mag-benefit. It's either you will stay single or you will, get into a relationship ngayong birthday season mo. Para sa mga in a relationship naman, we have 3 of Pentacles. So, nagwo-workout po dito yung relationship ninyo. Meron kayong mga pinag-uusapan. Actually, mga importanteng usapan na ito pagdating sa inyong relationship. Tapos, meron din ako nakikita dito. Could be meeting with the parents, meeting with friends. Ayan po. Meron tayo ditong 5 of Swords para naman sa mga byuda at byudo. So, mag-iingat po kayo dito kasi, yan, pwedeng meron kayong nakakausap or meron kayong makakausap ngayong birthday season ninyo at hindi, yung tao na yun, hindi siya nagsasabi ng totoo sa inyo. Parang ganito, ikaw yung unang nagsabi na byuda ka or byudo ka. Tapos sasabihin niya, ganun din siya, kahit hindi naman. So, ayun po, mag-background check muna po kayo. Do some background check. Sa mga married naman po, we have the Magician. Ayan po. At mayroon tayo ditong King of Cups. So, nakikita ko dito is mas magiging auspicious pa yung inyong marriage, yung inyong love life ng asawa mo. Tapos, mas magiging maintindihin yung asawa mo ngayon sa'yo. Tapos, kapag meron kang ni-request, talagang ibibigay niya as much as possible. Ganun yung nakikita ko dito na energy. Capricorn. Mas ibibigay ng asawa mo. Parang itatry niya talaga yung best niya para maibigay yung best para dito sa inyong family. So, tignan naman po natin family and relatives. Kamusta? We have 8 of Swords. Okay, may toxic energy dito. May mga family members ka, Capricorn, na parang ayaw ka talagang umunlad, ayaw kang mag-grow. Yun yung nakikita ko dito. Ayun, no, tignan mo. Parang kahit ang sipag-sipag mo is walang nangyayari dyan sa kinikita mo. Kaya mag-ingat po kayo dito ha, sa pag-handle ng inyong finances. Talagang gawin niyo is alisin niyo muna yung ipon ninyo, tapos yung kung ano yung matitira, yun po yung pagkasyahin ninyo. So ayan no, nahihirapan ka dito. Parang ayaw ka talaga nilang mag-grow. Gusto nila focus ka lang dyan sa ginagawa mo. Parang gusto din nila dito is sila yung masunod pagdating sa life mo. Tignan natin ano po yung mensahe natin. Yung iba sa inyo, pwedeng hindi. Meron dito makaka-resonate kayo kung Capricorn stellium kayo. Basta ganun yung spelling nun. Kunwari, more than 3 yung ano ninyo. More than 3 yung inyong Capricorn sa inyong natal chart. Ayan, yung iba sa inyo mas makaka-resonate kayo dito. Tignan natin pagdating naman po sa mga kaibigan, we have 6 of Swords. Okay, so yung iba sa inyo, pwedeng may pag-travel kayo dito, pwedeng pagdating yan sa work, or could be meron dito magta-travel kayo just to see your friends ngayong birthday season po ninyo, or pwedeng may mga friends mo na magta-travel pa talaga para makita ka at para mabati ka ngayong birthday mo. So meron dito mga efforts ka na, alam mo yun, mga
friends mo na ma-effort talaga para sa'yo. Mag-e-effort talaga sila. So, tingnan natin ano po yung angel message. Spirit guide, ano po ang angel message natin for Capricorn? Angel message po natin, spirit guide for Capricorn ngayong birthday season. We have prosperity, 'di ba? Napaka-auspicious talaga ng iyong birthday season dito. Sabi sa iyo dito ni Archangel Ariel, your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dreams into reality. So simulan niyo na po talaga kung ano man yung mga dapat ninyong simulan, mga gusto ninyong simulan para sa inyo pong pag-unlad, Capricorn, kasi guided kayo dito ni Archangel Ariel. Ayan, kaya naman sinupin niyo po talaga yung pera ninyo. Kasi para yan yung mangyari. Tingnan natin ano pa yung blessings na pwede mong ma-receive ngayon. Spirit guide blessings po na pwedeng ma-receive ni Capricorn. So, after nito, ihahanda ko pala yung inyong birthday candle. Ayan. So, wala tayong birthday cake eh. Kaya birthday candle na lang. So, yan po yung regalo ko sa inyo, Capricorn. Tingnan natin. Blessings pa po natin. We have a blessing on a home. So, meron dito pa pwede po na makakabili kayo. Actually, hindi lang to ngayong birthday season ninyo. Pwedeng hanggang 2024 ito. Ayan, makakabili yung iba sa inyo ng bagong bahay. Mapaparenovate yung bahay. Or at mas masayang pamilya. We have a blessing on your health. Ayan. Kaya naman pag-focusan nyo din yung health ninyo. And a blessing to bring clarity. Ayan po. So, yung isipan ninyo ngayong birthday season nyo is unti-unti po yan magiging clear ba? Kung ano talaga yung mga gusto ninyo pagdating sa inyong buhay. Kaya naman, magagawa nyo talaga yung mga goals ninyo. Ma-achieve nyo yan bago matapos ang 2024. So, dalawa po yung wishing candle mo dito or yung birthday candle mo. Ito itim at green. So, kasi feeling ko may nagbablock ng mga positive energies na paparating sa'yo. So, may nag-i-evil eye sa'yo, Capricorn. So, tatanggalin na natin yan. Ibabalik natin yan sa sender. Kung sino man yung nagsisend sa'yo ng evil eye, binabalik na po natin. Okay, mag-wish na po kayo. Maraming salamat po, Capricorn. And sabay-sabay po nating i-blow ang inyong birthday candle. Ingat po kayo always. More blessings to come, lalong-lalo na sa inyong birthday season. Bye-bye!